Yun na yung mga 28 na ako. Kasi, yes. Asawa mo na si Noli. Yes. May anak na kayo noon. Dalawa na ang anak namin Talaga? nun. Yes. Was he in any way connected to your music? In the beginning, hindi po. Hindi. Kasi engineer siya. Tapos, yun nga ako, syempre, wife na rin ako and a mother. Pero at the same time, kumakanta na nga rin. Kasi nga, bago kami kinasal, medyo involved na ako sa banda, ganyan. I was already in college and at the same time, nagbabanda na ako noon hanggang sa, yun nga, kinasal kami, hanggang sa pumasok na talaga ako sa showbiz or sa entertainment world ng 27 years old. Kasi makukonsider ko yung first album ko noong 1997 when it was launched. So, yun na nga, I was already, 27, turning 28 that time. And in other words, I wasn't, hindi na ako bata noon. So, yun, pumasok ako sa industriya ng married na, isa na akong nanay with 2 daughters. Maswerte mo, no? Kasi that is not the, paano ba, the traditional way of getting your shot at the showbiz. Kailangan medyo bata ka pa. Correct. Diba? Correct. Oo nga. So medyo iba yung naging takbo ng sa akin. Career mo, no? Pero alam mo, mahirap isipin ito, no? Na ang Lani Misalucha ni-reject, no? Pero ikaw ba dumaan din doon sa ganung mga pag-uumpisa ng karamihan, no? Diyan sa industriyang 'yan. Kasi noong so married na ako noon, and then yung sister ko, si Ate May, older sister ko, siya yung nakiusap sa akin kung pwede daw akong mag-ano dun sa banda kasi nga siya yung talagang supposedly na kasama dun sa band na yon. So pinakiusapan niya akong pwede nga daw akong so I have to audition doon sa banda na yun. So medyo nag-start kami, and then when they heard me sing, medyo kasi ang orientation ko choir, ganyan, medyo classical. So lumalabas yung ganong sound sa boses ko, medyo parang medyo Broadway-ish na medyo classical. So parang na-off sila. Of course, banda to, ang kinakanta namin, ang tema ng banda is pop and jazz. So parang medyo na-off sila na ganun yung boses ko. So they asked me to, hey, you know what, listen to this tape. Mga pop singers to, of course, Whitney, nung time na yon, mga ganyan, Mariah. So, inaral ko yung ganong klaseng singing na pop. So, teka, maputol kita dyan. Sabi mo, inaral mo. You were saying that this voice, hindi dumaan sa training, hindi dumaan sa formal training, yung boses na ganyan. Hindi ka nag-aral, kumanta ng ganyang, hindi? Hindi po. Kasi, makukonsider ko to na isang gift sa akin ng Panginoon Diyos. Ito yung binigay sa aking talento, bukod sa ganda. Tama din naman. Joke! Hindi sa totoo po. Ito yung bigay sa akin ng Panginoon Diyos na talento na pagkanta, binigyan niya ako ng ganitong klaseng boses. So, noong desire ko po kasi sana, at saka ng older sister ko na kumuha ng music sa kolehiyo. Pero since hindi talaga gusto ng parents namin na mag-music kami. Talaga? Yes. So wala talagang formal training or any school that we went through that we have to, go through this rigid training to have this kind of voice. It's just malaking tulong po talaga sa akin ng choir, ang church choir. So somehow, doon ko nakuha yung klase ng proper training, I guess. At saka nga po yung pagsali ko sa Andres Bonifacio Concert Chorus. Of course, we all know you as Asia's Nightingale, no? Pero,
ano yung multiplex queen? Multiplex is yung tape na gano'n, di ba? Correct. Yung tape na Yes. yung ginaganon mo, Yes, di nung ba? tayo pa ay gumagamit ng cassette tape. Cassette Ng cassette tape na ang mga karaoke machine pa noon ay napakalaki, di ba? Ngayon, microphone na Oo, lang. So, microphone na lang. nung time na yon kasi parang recommend na lang ako from one producer to another, ganyan. Oh, eto, merong singer dito na parang kaboses niya si Whitney pag kumakanta. So, nirecommend ako and then, yun na, binigyan ako ng mga set of songs that I have to record. Kasi nga, syempre yung mga ganyang cassette tape, kung let's say, kung Whitney Houston yung pinakikinggan nung kumakanta, so dapat at least, di ba, parang, ay, Whitney Houston yung boses. So we have to at least get as much as possible close to the voice of the original singer. So So, yun ang mga inaral mo. Yes. Yung mga cassette tape na yun. yes. So pag Whitney oo. Houston ang kakantahin, talagang syempre papakinggan namin talaga, papakinggan ko. Oo. Kung Whitney yung song na ibibigay sa akin, I really have to listen to the voice of Whitney Houston, and minsan I really also have to watch her on television to wala pa naman tayong YouTube noon or anything like that. So titingnan ko siya kung paano siya mag-perform para at least Sino pa, aside from Whitney? Mariah Carey, Celine Dion, Madonna, parang almost all female singers binibigay sa akin. Aha. At nadi-differentiate mo Yes. yung boses nung isa from the other. Yes. Yung talagang, hindi. Yung ganun ba yun? Yung maaano mo, madi-distinguish mo agad kung... Yes. Kasi syempre, like in the case of si Celine Dion, very distinct yung boses niya, di ba? Na yung very, di ko alam Sige na nga, padinig mo nga si No Celine. hearts will know it. Yung parang medyo nasally na medyo, Aha. di ba? Whereas Whitney, As kay Whitney naman, very full, very Hello. warm, very coming from sige from nga, diaphragm. ano ngayon? Ano nga? Handa! Yung very, very whole, you know, tsaka full of body talaga ang boses ni Whitney. So, from there, somehow, na-train ako ng ganon na, o pag Whitney Houston, parang automatic, pag Whitney Houston song, parang, ay, nagiging Whitney na yung boses ko. Tapos pag kumanta naman ako ng Celine Dion, automatic, parang, Fantastic, parang isang switch, parang ganon. Talaga? So, sometimes nga, yung mga tapes na yan, pag nadidinig ko, akala ko nga, even yung mga friends ko, akala talaga nila ang kumanta, yung original singer talaga. singer. So, later on na lang nila nalaman na karaoke, ano pala yon? Na ako pala yung singer Ikaw pala behind. yun. Yes. Teka muna, ano yung... Kaya, Sorry po, Tita Bella po. Ay, bakit? Natanggal? Rolling! Paano naman kayo na naging victim ng pyramid scam? Ano yun? yun yung time na mga ganyan, 2002, 2003, mga ganyan. Active ka na. Hindi Yes, lang active. You were at the top of your career. Yes, na ano na po ako, meron ng TV show and all Yes, that, yes, may yes. album and all that. Oh. So, naialok sa amin, parang usong, I don't know, ang dami kasing mga ganun before na mga companies na mga ganyan, mga multi-level marketing, mga ganyan ano. So, inalok sa amin. So, syempre sino ba naman ang hindi maeengganyo na yung tawag mo dito, yung interest, mataas, mga ganyan. Yes. So, So you gumawa rin went kami into ng- it. You went into it. Yes. Kayo mag-asawa. Yes. You went into that business. Yes. Business, quote Yes. unquote. So, Then, gumawa what rin kami happened? ng parang sarili naming business. Kasi nag-invest kami dun sa company. Oo. And then actually, pwede ka rin gumawa ng, kumbaga, sub-company mo wherein you can actually invite others to
invest into your Yes. company. So, Oo. meron din ganun. So, may mga, bukod sa may in-invest kami, meron din nag-invest sa amin. Yes. And then, Naku, wala, naloko parang na. lahat, di ba, malaking news po yun, di ba? That before, na talagang malaking controversial ito. Oo. So, aside doon sa mga naibigay namin sa kumpanya, meron din sa amin na so lahat po yun nawala. So, Lahat sige, nawala. Pero ano nangyari? wala. Inabol kayo ng mga nyo, Hindi naman po investors. kasi ang ginawa po namin is pinigay din namin kung ano yung nag-invest sa amin. So, walang naging kaso sa amin. Walang naging problema ba? Oo, Dahil oo. inalagaan naman namin yung mga nagbigay sa amin, binalik namin lahat. So, in other words, bukod nawala na po yung ininvest namin, nagbayad pa kami. Nagbayad ka pa dito. In short, that Wale. bled you dry. In short, wale. That bled you dry. Wala po talaga. So, Lahat ganun ng talaga. pinagtirapan nyo, down the Exactly. drain. Talaga pong syempre, no, malaking devastation din po yun. Kasi syempre, pinaghirapan niyo yung pera na yun. Of course. Kumbaga nga, marami kaming nadinig na mga balita na maraming mga pamilya o mag-asawa na talagang Nasira. Nasira. Oo. Hindi po talagang maganda ang kinalabasan. Pero po, Talaga. Teka, yan ba ang dahilan kung bakit you decided to go abroad? isa po yun. Okay. Isa po yun sa mga dahilan. Na parang syempre, alam niyo ba yun na nakakaano po talaga, minsan nakakasira ng dibdib. Pero at the end of the day, meron ka pang dalawang kamay, may dalawa ka pang paa. Nandyan pa lahat ng buong-buo ka pa. Wala kang rason para hindi magpatuloy sa buhay. Yeah. And you were still, at the top of your career at that time. Opo, Di ba? yes. Naku. Ano naman yung nangyari na bigla raw sumakit ang dibdib ni Noli? Ito po yung Ano yun? Heart year attack? 2020, height ng pandemic. Kailan lang? Height ng pandemic. So, I think mga gabi na po yun, sumakit yung dibdib niya. Akala niya kung ano lang yun. Nandito kayo sa Pilipinas? Nandito kami sa Philippines noon. Oo. Persistent yung sakit ng dibdib niya, pero feeling niya parang wala lang. Pero nung mahaba na hindi naaalis, sabi niya, we have to go to the hospital. So, nagpunta po kami sa hospital. At series ER. of tests nung una, wala. 2D echo, wala. Oh. Okay. Wow. ECG, wala. Okay. Pero nung mga blood tests na po, doon lumabas Na? na yung particular na enzyme ba yun, yung troponin na Okay. mataas yung lumabas na Which indication means, na yeah. heart attack na pala po yun. So, tinignan siya thoroughly, in-stent siya, pero yung ibang, kumbaga ibang ugat talagang barado na po. So, to make it short, Open heart surgery. Triple bypass. Triple bypass. Na, Dito na rin ginawa. yes. Oh my. Yung mga ganong bagay na hindi mo inaasahan na, syempre, hindi pa naman kayo matanda na maingat naman sa pagkain and all that. Pero biglang hindi mo aasahan na merong ganon na mangyayari sa iyo. So, isa na namang malaking sa amin yun. Malaking So, pagsubok. iba pa ito dun sa mga, may lumalabas na balita na merong malalang nangyari sa inyong mag-asawang dalawa. Kayong dalawa daw na mag-asawa. Ano naman yun? Iba pa yun. So, same year din to. Same year. Same When he year. had his heart attack. Yes. O ano nangyari? So, nauna po yung heart attack niya ng August of Oo. 2020. So, lumipas lang ang Setyembre, Oktubre po nangyari sa amin ang dumapo sa amin na sakit, which is Sa amin, meaning the two of you. sa aming dalawa po. Ano yung nagkahawahan kayo? Hindi Hindi. po, hindi.
Oh, Ito po ay bacterial meningitis. Oh, Na, wow. alam niyo yun yung time na syempre pandemic noon, ano, na nananalangin ka sa Panginoon Diyos. Syempre, sana wag po, Oh, sana COVID iligtasin ang po kami sa, pinananalangin di ba? mo. Iba palang tatama sa inyo. Exactly. Oo. Na pinanalangin ka na wag kang ma-ospital and all that, yung mga mahal mo sa buhay. Pero eto, hindi nga COVID, pero it was something else. You know, eto na nga, bacterial meningitis pala na hindi rin pala biro ang meningitis. Siyempre, hindi ba, ano yun, it's a brain Yes. something, a brain problem. Hindi, saan nyo daw nakuha yon? How did that happen? Sinasabi po nila na baka meron kaming nakain. Nakain? Meron kaming nakain. Kasi yun lang ang maaring talaga. Kasi nakita sa system na namin eh. Oo. At kayong dalawa pa, no? Sabay kayo, sabay. Yes. Oh, Yes. wow. Nauna ko lang siyang pinasundo sa ambulansya ng one day. Sumunod ako ng, siya Friday, pumasok sa ospital. Tapos Sunday ako. Kasi hindi ko na talaga kaya. Akala ko, kakayanin ko. Kasi medyo nakaramdam ako ng kagaangan ng katawan. Pero talagang nag-persist talaga yung headache, body pain, high fever, stiff neck. So indication din yon yung stiff neck kasi dumadaloy na yung bacteria pupunta sa brain. Oh my. Oh. And talagang parang medyo na-alarm yung ospital kasi nga na common yung meningitis pero hindi siya talaga yung kumbaga laging nangyayari sa isang tao. So yung nangyari sa amin nga parang rare nga daw na pareho pa kami at parehong bacteria yung nakita sa amin. And on a scale of 1 to 10, how was it in terms of, you know, Pain? no, not pain, but the risk Oh. of losing, you know? Oh, I mean, Of sinabi kicking the nila na bucket. mabuti daw talaga ay nagpunta kami na ng hospital right away. Kung hindi daw talaga, it could have been fatal. Yes. It could have been fatal kasi Oo. si Noli, yung husband ko, na-coma siya kasi talagang medyo nag-ravage talaga yung yung bacteria sa brain niya. Oh my God. And did that affect your voice, your career? Meron ba? Malaking... Talaga? Yes. Kasi ang pinaka-damage na dulot ng meningitis na yun is particular yung bacteria na yun, hearing loss. Ay, talaga. Naku, paano yun? That's Hearing so loss. vital to your Yes. voice. And also, oh. since bukod sa hearing loss, meron siyang vestibular disorder wherein consistently mahihilo ka na kasi hindi na pantay ang hearing mo, nawalan ka na ng hearing. Lagi ka nang nahihilo, wala ka ng balance, and also yung vision namin consistently na gumagalaw din. Sa totoo lang, in the beginning, it was really devastating. Talagang parang, pinaparusahan ba tayo? Parang ganon. Ganon yung iisipin mo na. Pero, I mean, may mga iba-iba tayong pagsubok na dumarating sa atin. So, siguro yun na lang yung masasabi ko na don't get me wrong. My husband and I are still, grateful for our lives. You know, yun nga lang, iba-iba lang talaga yung dumarating sa buhay natin, di ba? So, ang inaano ko lang na parang, for someone like me who is a singer, di ba, parang talagang mahirap. Kasi, hindi talaga namin siyempre, ang tanda na namin na tapos nangyari pa sa amin to na kung kailan matanda ka, parang mag-a-adjust ka, di ba? Mag-a-adjust ka sa... adjustment? Ano ibig sabihin? What adjustments did you have to do? Mag-a-adjust ka sa current situation mo na bingi ka na. Nung una, hindi ka... Bingi ka na ba talaga? Ay, nadidinig mo pa naman Itong ako sa side na to. Pero noong una talagang, hirap talaga kami na makadinig. Hindi na kami makadinig ng matino. Especially nung na, syempre, lahat ng tao naka-mask. Mas lalong hindi namin naiintindihan ng mga tao.
Tsaka syempre sa akin na, saan ka naman nakakita na hindi ko madidinig yung boses ko? Oo, Di ba, parang, oo. Parang, wow, parang napaka, iniisipin mo na, shucks, singer ako tapos hindi ako nakakadinig. Parang, ang hirap talaga, sa totoo lang. So how did you overcome that? How? Anong ginawa mo? What kind of healing? What kind of treatment plan? What kind of adjustments? Paano? Ang ginawa mo? Wala na po kaming... Kasi kay Noli, siguro okay lang sa kanya. Pero ikaw, di ba? Actually, siya po, mas malala yung effect sa kanya dahil siguro mahina pa yung kanyang katawan dahil nga nanggaling siya sa Oo. bypass. Oo. Kaya talagang mas malaki yung damage sa oo kanya. nga, Wherein galing siya ngayon sa talaga bypass. kung bingi ako, mas bingi po siya. Mas hirap siyang Oo. makarinig, mas hirap Oo. siyang makipag-communicate. But you have gone back to your singing. Oh, But it's mahirap? not the same. It's not the same. It's not the same. Why? Because, unang-una, since na hindi na nga balance yung pandinig ko, Oo. syempre somehow, nasisintunado ako. Kasi hindi mo nadidinig. Yung, alin, yung ano mo, yung music. I mean, Yes, yung music. Oo, hindi mo nadidinig. I would ask the sound engineer to bring up the music, pero pag lumakas namang music, hindi ko na madidinig yung boses ko. Yung mga ganun ba? So, talaga pong struggle. But, you know, what can I do? Ito na yung current situation eh. Hindi ka naman po pwedeng, di ba? Hindi ka naman pwedeng mag-self-pity at wala ka nang gagawin. Ay, syempre, as a matter of fact, have you ever thought why? Why? Why did this happen to you? What is God trying to tell you? Is He trying to tell you something? Have you realized what it is? Sa totoo lang, siguro, kinoconsider ko na lang to na ayoko naman sabihin na ano ito, isa ba itong parusa or trial lang talaga. Trial? Simple. Challenge? Di ba? Kasi Yeah. nga, just like I said, di ba, lahat naman tayo dumadaan sa Oh, yeah. mga iba't ibang form of hurdles, Difficulties, kumbaga, hurdles, in yes. life. Oo. Di ba? So, ito na lang nakukonsider ko na binigay sa akin o sa amin. Di ba? And you accept it And, yeah. wholeheartedly, Ex- right? yes. And you offer it to Him. Yes. Yes. Correct. Because it could be also somehow parang maaring isang pag-reminder, I guess. Reminder. Reminder na yun know, to really continue to be resilient and continue to hold on to your faith. And never lose your hope that you know na the God is still in the midst of all this. Parang yun na lang yung iniisip ko na no matter kung anong mangyari sa buhay, you always have to be reminded na ang Panginoon Diyos nasa iyo. Hindi ka naman iiwan, di ba? So, ang nakikita ko na lang is okay naman lahat, di ba? Hindi naman pwedeng magmukmok, di ba? At wala ka nang gagawin. So you just have to get Look up at your blessings. Yes. Di ba? Yan, Marami pang blessings. maraming na mga dapat pasalamatan. magagandang Oo, bagay. oo. Maraming mga blessings. Marami. Teka, tawagin natin si Noli. Ah! Let us check with him kung anong mga blessings ang nakikita niya. How long have you been married? 35. Wow! 35 Tama nga ba? years! Baka mali ako, Pops. Tama ba? 33, kinokorek ka na. Hey, Noli, come on in. Welcome. Ano daw? Request po nung writer lang, yung question po about sa Canada, di ba, nag-migrate siya doon, yung work niya doon, yung inoperan po siya. Aha. Paano nag-start yung career niya doon sa Canada? Kasi inoperan doon po siya doon. Sa Vegas? Sa Vegas.
Isang singit lang, Tita Mel. Pasok lang natin. Sandali lang. Anong number na? Sa baba Anong? po ng number 6. Di 7. Yung 6 po. They were 6, about kaya to bata migrate. pick. Ha? Hindi, kasi tinanong ko na ito eh. Kaya ba at the peak of your career, nag-decide kayo na umalis ng Pilipinas? Need lang po natin, Tita Mel, yung info. Miss Lani, yun pong info lang kung paano, So, Lani, you and your husband decided na mag-Amerika na kayo, tama? Yes po. Oo. Pero yung sa totoo lang, ang talagang balak talaga namin mag-migrate sa Canada. So, nag-start na si Nolly mag-research at saka nag-a-attend na siya ng mga seminar kung paano yun. Kasi nga, he being a engineer, maganda yung, kasi may point system ang ano sa Canada yung when it comes to your profession or sa iyong trabaho. So maganda yung kanyang points kumbaga dahil nga engineer siya. So doon talaga namin sanang gusto. Kaso nalaman po nung kaibigan namin sa Amerika si Kuya Mendrey na sabi niya, bakit Noli, anong sa Canada ba talaga gusto yung mag-migrate? Alam mo, sabi niya ganun. Ano mo muna yan, inibitahan kami magpunta sa Amerika uli. So, may pinropose sa amin na plano at pinresinta niya. Ito pala yung binabalak niya na sa show Okay. na ipuput up nila sa Las Vegas. So, doon nabuo ang show na The Society of Seven and Lani Misalucha. Okay. So, At hindi na kayo umalis doon? at hindi na umalis doon. Oo. And how long have you been there since you left? 19 years. Ay, 19 years. Up to 20 years. So 19 years yun, diretso na dudong kayo. Hindi naman po na, I think, nung 2004, diretsong, from 2004, andun kami for 2.5 years. Tapos, meron lang chance na nakauwi ako dito, I think, mga 2006, nag-concert. And then from then, nakakauwi, mga once in a while, ganyan, once a year, ganyan, hanggang sa ngayon, medyo mas madalas nang nakakauwi dito sa Philippines. Let's So, call from in there- Nolly, ha? Nolly, come on in. Join us, Nolly. Nolly, paano mo nalaman na si Lani talaga ang gusto mong maging ina ng mga anak mo at gusto mong forever ang inyong pagmamahalan? May prayer po ako eh. Aha. Okay. Doon minsan nag-pray ako, sabi ko, Panginoon, pakilala mo sa akin yung mapapangasawa ko, panghabang buhay. Okay. Merong mga series of event na nag-confirm sa akin siya yon. Ha? Opo. Really? Like? For example po, ang family po namin, very religious yan, ano? Oo. Nasa Makati po ako nagsisimba doon sa simbahan namin. Tapos nasa PLM po ako, nag-aaral ako ng engineering. Yes. Na-meet ko yung old friend ko sa dating church ko sa Malate. Okay. Okay? Sabi ko, uy, parang gusto kong bumalik doon. In short, nung nakabalik po ako doon, yun nagbigay ng tulay para ma-meet ko siya. Okay. So, nagkita kami sa youth camp, parang... Yung time na bumalik siya doon, kasi sa Makati sila nagsisimba, bumalik siya doon sa original church nila sa Malate ng Sa Malate. about November. Oo. And that was also about the same time when I was invited to join the choir in the church. Kaya So, okay. November siya pumunta, November din ako. Aba. So, nung nagkukwentuhan na kami, coincidence ba itong nangyari? So, nagkakilala kami noon sa youth camp nga, parang spiritual retreat po yun, ano? After noon, sinusundan ko na siya for 3 months. Tapos, parang
may nagtulak na lang sa akin, ligawan mo yan, yun yung girl na gusto mo. Na mapapangasawa mo. Kaya nung unang ligaw ko pa lang sa kanya, nasabi ko gusto kita, I think mahal kita, sinabi ko kaagad yung gusto mo, patutunayan ko, papakasalan kita. Teka Sa muna, 15 years old siya noon. Opo. Alam ko kung anong edad, ha? Opo. 15 years old lang siya. Ikaw, 15. 21 ka na. 21 po ako noon. Oh. Actually, nagtuturo pa ako sa UP noon sa Oh, CLC. tingnan mo. Oh. Ha? Nag-aaral po kasi ako sa PLM, magtuturo rin ako sa UP, sa Manila, yung outreach program ng UP. Okay. Meron akong nararamdaman na bumubulong. Yan yung girl. Oh. Ay, kasi pinapanalangin ko po yun eh. Yun yung prayer ko. oo nga naman, Kaya yung oo. unang diga ko sa kanya, Unang sinabi ko diga. kaagad, luma. Luma, di. Luma. Diga. Unang diga. O, anong unang diga mo, Noli? Oo. Ano Na unang... sinabi ko kaagad po sa kanya, hindi ako naghahanap ng girlfriend eh. Gusto mo, papakasalan na kita. Aba! Yun po yung Mariosep. una. How presumptuous. Mabuti, hindi ka, ay, ano ba yun? Opo, ganun po yun. At every Saturday, mayroon kaming choir rehearsal. Oh. Nakikita kami tuwing Sabado, alas 5. Nililigawan ko na siya noon hanggang dumating yung... Anong yung- naliligawan? Inalok mo na nga ng Opo. kasalan eh. Opo, opo. Mas presyo. 3 buwan. Hay! Pero siya, Oh. siyempre may konting pakipot. Aba! Eh, Ala, lumalabas. ayaw niya, parang sabi niya, friends lang tayo, parang gano'n. Uy! Pero hindi ako tumigil hanggang sagutin niya ako. Oo. Pagdating ng June. Kasi nakikita lang kami Sabado at saka Linggo. Kasi ang rehearsal ng choir, Sabado ng hapon, kakanta kami ng Sunday service ng 7 o'clock sa youth, yung youth choir kami noon eh. Oo. So, yun yung... kumakanta rin pala siya. Next question? Okay. Hindi, nasa choir. Alam niyo naman, Ate Mel po, ang choir po, voluntary po yan. Walang audition po. Pwede pong ako nasa likod lang ganun ba yun? nagle-lipstick. Oh, sige, sige. Opo, yun po. But this has been 33 years ago. 33 years na kayong... Hindi, 38 po Magkasama. na magkasama. Kasi nung niligawan ko po siya, na sinagot niya po ako, Oo. 1985 po yon. Aha. Noong June 1st, hanggang ngayon, 38 years na po kaming magkasama. Oo. 2 taon na lang, 40 years na po kami. Oo. Pero 33 years kayong... Married. Married. Opo, kasi magjowa kami ng 5 taon eh. Oh, ang tagal din pala. Opo, Bago eh. mo pinakasalan. Kasi po, iniintay ko siyang graduate. Ayun. nagbanda okay po. naman pala, no? Ha? Sabi ko sa Nagbanda. magulang, pagka-graduate niya po, doon po ako magpaplano ng kasal. Oo. Siya po, graduating na yan sa business administration. Oo. Magpo-porcher na. Actually, porcher per sem na po yun eh. Oo. Kumikita po siya ng 2,000 bawat night sa banda. Oh. Imagine mo kung 30 Hindi naman gig yun. 2,000. 2,000. Oo. Hindi. Yeah. Yung Ang piano and singer. Nagustuhan niya, kumikita na pala ako rito. Iniwan niya po yung pag-aaral. Okay. So sabi ko, paano gagawin ko nito? Naghintay ka rin para Hindi, opo, makapagpakasal. sabi ko, anong gagawin ko nito? Ayaw mo na mag-aral. O di tuloy na natin yung kasal. Tinuloy na. Opo, Tinuloy na rin yun. pala. Oh, Ganun sige. po yung nangyari sa amin, Ate Mel. Dumaan ng mahabang taon, 38 years. No? Napatunayan mo na ba na talagang mahal ka? Yung pagmamahal ni Lani sa'yo ay totoo? Ate Mel, sasagutin kita 3 bagay. O, 3 na naman. O, sige, pakinggan Una natin sa yung lahat. 3. Yung number 1, kayo na nagsabi, 38 years, sapat na po yun. Para patunayan ko, hanggang ngayon magkasama po kami yon. Na yung pagmamahal niya, unconditional. Pangalawa po, yung pagiging singer niya, nasa showbiz, nasa entertainment industry, isa rin patunay po yun. Kasi doon mo matetest yung faithfulness ng bawat isa sa inyo. Oo Kasi nga ang naman. mundo ko iba eh. Oo. Ang mundo niya iba. Aha. Very challenging Yes. yung karir niya. You're right. Minsan, Oo. nag-OFW pa ako, minsan wala ako, minsan wala siya. Alam po natin, pag nasa entertainment business ka, ang mga relationship, very challenging ang relationship ng Yes.
ang isang tao na sa showbiz o nasa career. Alam ko po yun. Yun isang patunay rin po na napatunayan ko na unconditional yung love niya. In spite yung kanyang Yung exposure no? Na that comes exposure with your niya career. po, di ba? Wow. Ang pangatlo po na patunay dito is na gampanan namin yung promise, yung covenant namin nung kinasal kami na 'di ba may sinasabing for richer or for poor, for in better. sickness, In in And health. 'Di ba? Till death. Hindi, yung till death hindi ako naniniwala doon kasi ang paniwala po namin walang till death. Ang paniwala namin Even dalawa. after death? Beyond Beyond. death. Eternal po yung aming Pagmamahalan. yung pagmamahal sa isa't isa at saka forever po ang families namin. Yun po ang paniniwala namin. Kasi nung bago po kami ikinasal, masabi ko lang po, Ate Mel, sabi ko, darating sa buhay natin, meron tayo mga trials na dadaanin. Siyempre. Nasabi ko na yan. Sabi ko, kahit matulog tayo sa ilalim ng tulay, basta magkasama tayo. Sa bangketa, magkasama tayo. Pumayag ka doon, Lani? Kahit matulog sa ilalim ng Oo. tulay? May agreement kami. Pero siyempre, hindi naman po ako papayag. Okay. Sinabi ko lang po yung pinaka-worst. Okay. Tapos sabi ko, kahit magkasakit isa sa atin, aalagaan natin ang isa, wala tayong iiwanan sa isa't isa. So, kasi lahat ng bagay na ito, hindi naman natin dadalhin pag dumating na yung takdang panahon na kukunin ka ng Panginoon. So, yung kinasal kami, yung covenant namin talaga na wala tayong iwanan. Walang Kaya iwanan. umabot kami ng ganito, nagkasakit na nga kami, may trial. Tingin ko ang Panginoon, magandang bagay yung binigay niya yung mga trials, problema sa buhay. Kasi yun ang mag-build ng character natin, magmo-mold sa atin. Kasi sabi niya, be ye perfect for your Father in heaven is perfect. Hindi man natin ma-achieve yung perfectness dito, maaaring sa kabilang buhay, pero we try na maging perfect sa buhay natin, maging righteous living tayo, at maging faithful sa isa't isa sa relasyon nyo, na ngayon meron kaming 2 anak at may 6 na apo. Wow. Ang sarap pakinggan, Lani, no? Yung mga sinasabi niya, no? Parang napakasarap pakinggan. Pero, pakinggan ko naman si Lani. Oh, sige po. Okay lang yun, Noli, no? Opo, ate. Ikaw ba, Noli? Ikaw ba, Noli? Ikaw ba, Lani? Opo. Napatunayan mo na rin yung pagmamahal sa'yo ni Noli. Siya, napatunayan na niya. Wala ka na siyang kaduda-duda sa'yo. Ikaw ba, ganun din? Sa maraming bagay po, opo. Maraming bagay din. Oo, kasi una nga katulad niya, sinabi niya na nag-OFW siya, no? Napunta po siya sa Jeddah. Okay. Alam niyo naman po ang napakaraming mga kwento at mga experiences ng mga ating mga OFW na nawawalay sa pamilya, no? Oh, yes. So, isa pong patunay yon na hindi dahilan ng pagiging being Hiwalay, apart from one physically. another ang pagiging paghina ng inyong relasyon, ano. How long was this? How long was he away? Ang una po kasi talaga usually 2 years, 2 di years ba? pa. Yung Yeah, mga the contractual contract. job, Yes. no. Hindi ko po tinapos. Hindi niya tinapos talaga, hindi niya kinaya Umiiyak talaga. po ako eh. Kasi nanaginip po ako lagi. Na? Yung anak ko, iniwan ko po 3 months old eh. Oh. Yung panganay namin. Araw-araw po nananaginip ako na nakauwi na ako. Tapos napapanaginipan ko po yung baby ko. Yung first ko. Tapos nalulungkot ako. Isa rin pong miracle yon na nangyari sa kanya na, kasi, di ba, alam niyo naman na napakahigpit, di ba, sa Saudi, di ba? Saudi. Pag ikaw ay isang empleyado doon, kinukuha nila ang passport mo. So, there's no way for you to escape. go home, escape. Oo. Pero isang malaking, para sa akin, mirakulo yun na nakauwi siya. Because? Na hindi niya ako eh. tinapos ang kontrata. Oo. Nanalangin po ako eh. Sabi ko, Kinukulong yung ganun eh. Yes. nakasign po ako ng contract, 2 years. Oo. Hindi ka po makakauwi, nasa akin ang passport mo. Anong ginawa mo? Nanalangin ako, Panginoon, may problema ka po ako doon sa kumpanya kasi saan ka naman po nakakita, pumirma ako. Tapos 3 buwan delay yung sahod. Ay! Magpapadala ako sa kanya. Oo, may baby pa. May baby pa ako. Sabi ko, ba't ganun naman itong kumpanya ko? Panginoon, pauwiin mo na lang ako kahit 3,000 na sahod ko sa Pilipinas. Uuwi na lang ako. Sabi ko, namimiss ko yung anak ko, yung asawa ko. Doon ko napatunayan, Tita Mel, na hindi pala ganun.
importante yung pera, pero may mas importante pala sa pera. Oo. Yung sama-sama kayo. Masama-sama kami. Oo. Kaya nasabi ko sa Panginoon na, Panginoon, kahit 3,000 lang yung sahod ko sa Pilipinas pauwiin mo lang ako. Kaya sinabi niyang miracle, nakuha ko yung passport ko, nakauwi po ako. Oh, paano mo nakuha yung passport? Meron po kasi yung parang relation, yung ano tawag doon, yung HR, Human Oo, Resources. oo. Pilipino yung nasa loob. Oo. Ang sabi niya po, makukuha mo lang to, yung bond na $600 bayaran mo. Sabi niya, sige, gagawa ko ng paraan. May kaibigan po ako sa ibang kumpanya sa Saudi. Nag-sideline po ako para malikom ko po yung 600. Nag-ipon ka ng $600. Nabayaran ko po yun. Oo. Tapos, kaya sinabi kong miracle yon at dininig ng Panginoon, yung una ko pong pagsalta sa Manila, nagkaroon po kaagad ako ng work. Oo. Sabi niya, Nolig, since nagturo ka naman sa UP, magtayo tayo ng school. Wala pa ako may offer. Pwede bang 3,000 lang muna i-offer ko sa'yo? Talagang 3,000 binigay Kung ano ni ang Lord. pinanalangin. Kung ano yung pinalangin ko, yun ang unang offer sa akin. Parang sinubukan ako eh. naman. Pinalangin mo po yan. Tatanggapin mo ba yan? Tinanggap ko po yun. Oo. Yun yung simula nun. Napaka-specific. Kasi nagdalangin, pauwi nyo lang po ako kahit 3,000. Ewan ko ba sa dasal ko, nabanggit ko, sana pwede po kahit 100,000 tatanggapin ko. Nasabi ko lang po yun. In hindsight, ha? O ano pa, Lani? Yung mga, Katulad paano mo syempre, napatunayan? sa totoo lang, ito po, walang bisyo. Walang Talaga sigarilyo, ba? walang inom, hindi ito mahilig, Chika Bebs. Chika Bebs. wala Ay, po eh. wala? Wala ito Talaga eh. wala? Walang hilig lumabas. Baka hindi mo lang alam. Ay, nadinig! Nadinig! Ang routine ko po kasi, Ano nga nito eh. Kung minsan ako na yung mga kaibigan mo. minsan niyaya ako, pero ayaw. Gusto ko uuwi po ako. Gusto niya uuwi lang Kasi, siya talaga. ewan ko ba, gusto ko nakikita ka agad yung 2 baby ko. Akala ko pa naman ako. Wow. Ay, yung 2 anak ko. Lani, is there anything that you have not yet told Nolly that you might want to tell him now in front of the whole country and even abroad? Ano nga ba? Meron pa ba? Meron ka pa ba? Meron pa ba akong Na gustong sabihin? sabihin? Well, siguro, Ang gusto ko lang sabihin sa amin o sa lahat ng tao, Yes. anumang status mo sa buhay, lalo na kung mga celebrities ka, sikat ka or nasa pedestal ka, ang paa mo lagi nasa lupa. Yes. At saka yung pangalawa, yung pakikisama mo, hindi lang dun sa peer mo. Kahit sabi ko sa kanya, pag nasa trabaho ka, cameraman, janitor, security guard, pare-parehas mong itrato sila. Kaya sabi ko, pag Christmas, sinasabi ko, meron ka na ba ibibigay sa mga staff mo sa the class? Yung security ba, nabigyan mo na ba? Sinasabi ko po sa kanya, ilagay mo yung paa mo sa lupa kasi hindi mo alam ang mangyayari bukas. Hindi forever, lagi kang sikat. Yes. Pwedeng kinabukasan, hindi ka nakilala ng tao. Laging kumbaga, ano ka lang dyan, yung humility. Lahat itrato mo sila, hindi lang yung kapwa mo artista. Lahat ng tao yan. Hanggang sa Uber Grab pala rito. Yung Grab, lahat yan, itrato mo sila na pare-parehas na parang kaibigan mo lahat sila. Yun lang ang gusto kong sabihin lagi sa kanya. At advice ko sa kanya, huwag kang magbabago, yung humility nandyan, yung respeto mo sa lahat ng tao, anumang status nila sa buhay. I-treat mo sila ng pare-parehas. Kasi napakadali sa estado mo as a celebrity, di ba? Na mawala sa isip mo yun eh. yes. Kaya kailangan parating pinapaalalahanan ka, oy, teka muna, be grounded. Di ba? Ako nang wala naman akong, siguro naman sa tagal natin, lahat, wala naman tayong iiba pa ng ating relasyon. Ang sa akin, talagang, Dumami pa yung apo?
Ang dami niyong apo, Dami ah. ng apo. Dalawa lang anak niyo, pero 6 ang apo? Opo. Aba. Actually, 7 po yan. Namatayan kami ng isang apo eh. Oh, I'm sorry to So, hear 6 that. po yung ngayon natira po. Oo nga. Oo. Ako po, yun ang gusto ko. Marami pong apo. Kasi dalawa lang ang anak Tama namin. nga, Dalawa oo, po ang tama anak. nga naman. Oo, Kasi nakuna niyan 2 beses po eh. Dapat ganun 4 po anak Dapat namin. 4, no? Oo. Pero ako parating naniniwala, akong paniniwala ko kasi, kung ang pag-uusapan yung tinatawag nilang true love, yung talagang Ah. true love, yung unconditional na sinasabi, yung gano'n, no? Kasi ako naniniwala, Mm. sa ano mo lang mapuprove yun yung pag matanda na kayong pareho. Pero marami rin naman na matagal na sa relasyon pero hindi naman pala ganun. Exactly my Diba? point. Diba? That's exactly my point, Diba? Lani. That's Napakahaba exactly na my ng taon point. ng pinagsaman. Pero, Oo. kumbaga, ang hindi testament ang haba ng panahon ng pagsasama eh. Maaring matagal kayong nagsasama, pero yung pala hindi naman pala ganun ka-harmonious or hindi naman talaga Oo nga. genuine. Ano? Oo nga. Pero, So ano yung palagay nyo? Sikreto ba yun? Hindi naman siguro. pananampalataya No? po. Paano? Yung inyong pananampalataya Yeah. na Kaya, Sa i-remind- Diyos. Sa Diyos. malaking factor sa buhay namin yung Ipaniwala ang Panginoon namin. Diyos nasa sentro ng aming pamilya. Parang Sa aming- feeling ko ang Panginoon nandyan siya lagi. So ano man lahat ng kikilos ko, parang nakikita niya. Oo. Parang laging may nagbabantay sa akin. So para bang may gagawin ako, teka muna, parang may nagbabantay sa akin. So, Because temptation is Apo. all Yes. around you. at saka Yes. Oo. yung lagi kayong nananalangin magkasabay. Magkasabay. Pero ngayon nga, tumatanda na po, minsan kanya-kanyang prayer na lang. Dati bago matulog, ngayon, siyempre, ako po ay senior na. Senior ka na. Oo nga pala. Opo. Oo, malayo ang inyong edad. Yung 21 na pinag-uusapan nyo kanina, 60 na ako ngayon. Oo nga, imagine that, ano ha. Ganun na pong katagal. Oo nga. So ako, yun po ang secret po namin. Yung nananalangin kayo at yung paniniwala nyo hanggang ngayon dapat hawak nyo pa rin yun. Lagi nyong hawak yung pananampalataya nyo. Oo. Yung righteous living, yan, huwag niyong kakalimutan. Lalo na sa umiidad na po kami. Kasi sa August, 54 na po siya eh. O, yun ang Bata pa. Sobra pang bata. Ay, Oo. teka muna. Lani, ikaw naman, sa mga televiewers natin, sa mga taghanga mo, sa mga fans mo, ikaw na nga rin nagsasabi, pag ganun-ganun kayo, pag doon, tapos dito, doon. Pero every time you come home, Lani Misalucha ka pa rin. Talagang dinudumog ka ng mga fans mo. Ano ang message na pwede mo namang iiwan sa kanila? Ako talagang nagpapasalamat sa kanila. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat na yun na nga, bawat uwi ko dito honestly nakaka-surprise pa rin kasi meron pa rin. May show di ba? ka na agad. Meron pa Marami rin. nang kumukuha sa'yo no? Talagang Exactly. ganun, no? Meron pa rin pong Daming blessing. mga supporters. Blessings. Andyan pa rin sila. At kung minsan nga, nadadagdagan, minsan mga bata, nasusurprise ako na may mga bata as like, 15, 14 years old. So, malaking pasalamat ko sa kanila dahil nandyan pa rin sila para sumuporta, para maramdam nila Ma-appreciate sa yung akin ano mo, yung talent mo, nandyan pa rin sila to be there in my shows. Yes. Maaring hindi sila ganun kadami, pero gusto kong malaman nila na isa sila sa malaking parte ng buhay ko. Hindi naman ako magiging Lani Misalucha kung Wala sila. wala itong mga ito, di ba? Right. Kung wala itong mga to na pupunta sa shows, manonood, bibili ng ticket. Iipunin pa yung pambili ng Exactly. ticket. Totoo Exactly. yan. Yung iba dyan talaga, hindi naman talaga well off to. Talagang ipunin talaga nila. Kung minsan, yung iba pa na manggagaling sa ibang probinsya. Oo, Di ba? oo. Kung Kaya, dito ang show, di ba? Kaya nire-remind ko po siya lagi pag magkasama kami. Kasi very po siya, parang ordinaryong Lani yan eh. Minsan pupunta ng Binondo yan o Quiapo, whatever, mag-isa. Or minsan magkasama kami nag-grocery. Pag may lumapit sa'yo at mapipicturein, kahit isang oras na nandyan tayo, madedelay tayo, pagbigyan mo sila. Pagbigyan. Kaligayahan no? Yun yung ano nilang nila eh. Di ba? Kaya At minsan, napakalaking kaligayahan Opo. ang binigay ninyo sa amin ngayon na maging panauhin namin. Kayong dalawa,
no, sa magpakailanman. And I thank you very, very, Ay, very maraming salamat much. po. Talaga, Salamat. marami kaming napulot sa istorya ng inyong pagmamahalan at sa istorya ng inyong buhay. Thank you very much, Lani. Thank you po, Salamat Ate po. Mel. Thank you very much.